Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1301, ang tatlong buhay na mga kasulatan at ang 10,000 bagay ng mga banal na kasulatan ng paglikha. Bumalik. Sigaw ng napakalakas na boses. Nagmula ito sa lupa, na ikinagulat ni Linfang. Agad siyang bumaba muli sa lupa. Nakatayo doon si Yandy na nakatingin sa langit. Ano ang nangyayari? Tanong ni Linfang. Paanong ang liwanag na iyon ay tumagos sa kalangitan? Pinaikit ni Yandy ang kanyang mga mata at sinabi. Saan nanggaling ang liwanag na iyon? Tinatanong kita. Pilit na iginiit ni Linfang, na nakatingin kay Yandy. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa'yo, malalaman mo din agad. Sagot ni Yandy bago idinagdag. Nakuha mo ba ang tatlong buhay na kasulatan? Pinag-aralan ni Linfang ang mukha ni Yandy para sa anumang mga pahiwatig, ngunit napakahirap makakuha ng anumang mga sagot mula sa kanya. Bumagsak si Linfang sa lupa at kinuha ang isang pahinang gininto ang kasulatan. Biz. Lumapag si Yandy sa tabi ni Linfang at tumingin sa kasulatang hawak ni Linfang. Nasira ang selyo at may tatlong malalaking salita na nakasulat sa aklat. Tatlong buhay na kasulatan. Tatlong buhay na mga kasulatan. Lalong nasa sabik si Linfang. Ano ang ilaw kanina? Alam mo kung ano iyon, di ba? Tanong ni Linfang. May naramdaman ka ba? Tanong ni Yandy. Muli siyang tinitigan ni Linfang, ibinuka niya ang kanyang bibig at dahan-daang sinabi. Nasigla ang aking sigla. Ang sigla mo. Milyon-milyong iniisip si Yandy sa kanyang isipan. At, sabi ni Linfang, tila nabihag si Yandy, nakatitig siya kay Linfang, hindi gumagalaw. At malakas din itong naapektuhan ang aking kaluluwa. Sabi ni Linfang, huminga ng malalim si Yandy, naapektuhan ang kanyang kaluluwa. Empress Shi, tumingin si Yandy sa langit at bamulong. Empress Shi, namatay ka para sa cultivation, pero namatay ka ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Linfang. Ano ang kinalaman niyon kay Empress Shi? Sinabi sa kanya noon ni Yandy, na gusto niyang pumunta sa libingan ni Empress Shi para hanapin ang tatlong buhay na kasulatan. Huwag ka ng maraming tanong. Hindi mo na kailangang malaman iyon. Sinabi ko sa iyo, ngayong nakuha ko na ang siyam na Netherworld's Demon Lotus, lahat ng iba pa ay sa iyo na. Dapat mong pag-aralan ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan ng napakaseryoso. Ito ay perpekto para sa iyo. Kapag natapos mo na itong basahin, pahiram sa akin at tutulungan kitang mag-practice. Nakangiting sabi ni Yandy. Linfang, magpapahinga na tayo. Sabi ni Xinye at Liu Fei na nakangiti kay Linfang. Napagtanto nila na magiging abala siya ngayon, kaya umalis sila. Si Yandy ay bumangon sa langit, patungo sa butas ng deployment spell. Umupo si Linfang na nakakross ang paa at sinimulang basahin ang tatlong buhay na kasulatan. Ginamit niya ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ito. Isang lakas ang umakit sa kanyang makajos na kamalayan na parang magnet at pagkatapos ay lumipad sa utak ni Linfang ang mga banal na kasulatan. Pagkaraan ng mahabang panahon, naalala ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan mula sa aklat at mukhang nag-iisip. Tatlong buhay na kasulatan, tatlong buhay, ngunit hindi tatlong katawan. Bulong ni Linfang. Naunawaan na niya ngayon ang ibig sabihin ng tatlong buhay na kasulatan. Maraming mga tao ang dati ay gumawa ng parehong pagkakamali, lahat sila ay nag-isip ng tatlong buhay na mga kasulatan bilang ang tatlong katawan ng mga kasulatan. Walang nakakaintindi ng mga kasulatang iyon ng maayos. Bulong ni Linfang. Ang tatlong buhay na dakilang emperador ba ay may tatlong katawan at tatlong buhay? Noong una, akala ko may tatlong kakayahan siya. Tao, demonyo at Buddha, ngunit napakalayo ko sa katotohanan. Isip ni Linfang. Naalala niya noong ang tatlong buhay na demonyong emperador ay naghatid ng kaalaman sa kanya. Noon pa man ay tinawag niya ang kaalamang iyon na tatlong buhay na demonyong kasulatan o ang lakas ng Heruka o kung ano paman, ngunit nagkamali siya. Sa totoo lang, iyon lamang ang mga demonyong spell na ginawa ng tatlong buhay na dakilang emperador, isang bahagi lamang ng kanyang mga kasulatan. Xinye, Liu Xin. Biglang naisip ni Linfang habang nakataas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa langit, iniisip kung saan napunta ang liwanag na iyon. Emperador. Biglang sigaw ni Linfang. Isang malakas na hangin ang umihip at isang silhouette ang lumitaw sa kanyang harapan, siya ay napahadjak at nakatingin kay Linfang sa isang pilyong paraan. Bata, kailangan mo ba akong tulungan kang magsanay ng mga spell na iyon? Nakangiting tanong ni Yandy. Tatlong buhay na mga kasulatan. Kinuha ni Linfang ang isang pahinang gininto ang kasulatan at ibinigay ito kay Yandy. Kinuha ito ni Yandy at siniyasat ito sa kanyang nakasisilaw at makajos na kamalayan. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa katinoan, mas mabilis kaysa kay Linfang. Ang tatlong buhay na kasulatang ito ay kamangha-mangha. Sabi ni Yandy, ang tatlong buhay ng lahat ng mga nilalang. Nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Bulong ni Linfang. Sinulyapan siya ni Yandy at ngumiti silang dalawa. Emperor, gusto mo bang magsanay? Tanong ni Linfang. Gusto ko pang magsanay ng paglilinang ng apoy, mas mabuti para sa akin sa puntong ito. Sabi ni Yandy bago ibalik ang isang pahinang gininto ang kasulatan. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang tungkol sa iyo? Siyempre kailangan ko silang sanayin. Nakangiting sabi ni Linfang. Mukhang nagulat si Yandy nang sabihin niya. Gusto mong pag-aralan ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan. Kahit na hindi ko pag-aralan ang tatlong mga diskarte sa buhay at spelling, maaari kong pag-aralan ang mga imperial na kasulatan na nilalaman nito dahil maaari itong magamit sa maraming iba pang mga bagay. Paliwanag ni Linfang.
Kumunat ang noo ni Yandy na parang may iniisip. Tumingin siya kay Linfang at ngumiti. Hindi na ako makapaghintay sa araw kung kailan ka mabisado ang tatlong buhay na mga kasulatan. Ang tatlong buhay na dakilang emperador ay nakagawa ng maraming pagkakamali habang ginagamit ang mga ito, ngunit marahil ay mas mahusay ka kaysa sa kanya. Ang tatlong buhay na dakilang emperador ay nagkamali. Si Linfang ay nalilito. Gaano kahiwaga ang komantong iyon? Ngunit walang may tanong si Linfang, hindi sinagot ni Yandy ang kanyang mga tanong. Una, kailangan mong palakasin ang iyong kaluluwa. Sabi ni Yandy, pagkatapos ay kumurap ang silhouette niya at umalis na siya. Pinanood ni Linfang ang pagkawala ni Yandy at ngumiti nang walang pakialam. May nakalimutan akong sabihin sa iyo, nagsasanay na ako ng surplus soul technique. Kahit na sobrang sakit, sanay na ako ngayon. Pagkaalis ni Yandy, hindi na pinag-aralan ni Linfang ang tatlong buhay na kasulatan. Nakipagkamay siya at naglabas ng isa pang libro. Isang-isang pahinang gininto ang kasulatan. Kamukhang-kamukha ito ng aklat na may tatlong buhay na kasulatan, gawa pa ito sa parehong material. Dagdag pa, mayroong isang malakas na selyo din dito. May isang selyo dito, ngunit hindi ito kasing lakas ng isa. Hinampas ito ni Linfang gamit ang kanyang kamay at nabasag ang selyo. Ito ay eksaktong kaparehong uri ng aklat sa tatlong buhay na kasulatan. Ang dalawang aklat na iyon ay isinulat ng iisang tao. 10,000 bagay ng mga kasulatan ng paglikha. Basahin si Linfang. Pagkatapos ay sinimulan ni Linfang na basahin ang libro ng may makajos na kamalayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1302, mga kayamanan ni Jade Emperor. Naakit si Linfang matapos niyang maalala ang kanyang makajos na kamalayan. Ang mga spells na iyon ay tiyak na mga spells ni Empress Shi, na nangangahulugan na ang isang pahinang gininto ang kasulatan ay dapat na kay Empress Shi. Dahil ang material na ginamit niya sa paggawa ng tatlong buhay na kasulatan ay kapareho ng isang ito, ibig sabihin ay pag-aari din sila ni Empress Shi. Isip ni Linfang. Tulad ng sinabi ni Yandy, ginamit din ni Empress Shi ang tatlong buhay na kasulatan. Ngayon, mas interesado si Yandy sa 9 Netherworld's Demon Lotus kaysa sa 3-Lived Scriptures. Baka gusto ni Yandy na makaganti. Isip ni Linfang. Matagal na siyang pinatay ng isang tao, kaya malamang ay kinasusuklaman niya ang taong iyon higit sa lahat. Ang 10,000 bagay ng mga kasulatan ng paglikha ay bumubuo rin ng landas sa kanilang sarili, ngunit hindi ito angkop para sa akin. Baka magustuhan sila ni Yuzin. Naisip ni Linfang na nakangiti. Pagkatapos, iniligpit niya ang mga kasulatan. Naglabas si Linfang ng puso na naging mas malaki at naging palasyo. Ito ay ang palasyo ng Jade Emperor. Lumipat si Linfang sa pasukan ng dragon at mabilis, naramdaman niyang maraming tao ang nakatingin sa kanya. Matagal na silang naghihintay sa pasukan, umaasang makakatakas sila sa isang sandali. Linfang, sabi ng ilang tinig ng sabay-sabay, parang mga tinig mula sa impyerno. Tumayo ang lahat at tumingin kay Linfang sa makahayop na paraan, tulad ng mga hayop na gustong kainin siya ng buhay. Kalmado silang sinulyapan ni Linfang. Para sa kanya, marami sa mga taong iyon ay talagang mga estranghero. Noon, hinabol nila siya pagkatapos umalis sa misteryosong mundo dahil gusto nilang nakawin ang kanyang mga kayamanan. Wala siyang choice kundi ikulong sila doon. Lumakad pa sulong si Linfang. Sa mga taong iyon, may ilan na may lakas sa tuktok ng layer ng Tianqi at dahil hindi nila nagawang magsanay ng maayos sa cultivation sa palasyo, wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa layer ng Zunqi. Mamatay. Sumigaw ng isang boses, at pagkatapos ay itinapon ng maraming tao ang kanilang mga sarili kay Linfang, sinusubukang patayin siya. Gayunpaman, maaari bang magdulot ng banta kay Linfang ang mga level cultivator ng Tian mula kay Ganyu? Ang mga gintong kuko at apoy ay lumipat patungo kay Linfang at talagang tinamaan siya. Gayunpaman, inakala ng karamihan na sila ay umaatake sa isang bundok, walang nangyari. Kabom, nakatatakot, kulay ube, at dumadagandong na enerhiya ang bumungad sa itaas at tinamaan ng kidlat ang mga umatake kay Linfang. Agad silang nagsimulang magsunog ng buhay at pagkatapos ay naging abo. Gulp. Ang ilang mga tao ay lumunok, ang kanilang mga mukha ay naging nakamamatay na namutla. Si Linfang ay naging napakalas. Hinding-hindi sila makakaalis sa palasyong iyon. Wala nang pag-asa. Sabi ng isang bumasag sa katahimikan. At pagkatapos ay nanagang isa pang nakakatakot na katahimikan. Walang kamalay-malay na tumabi ang lahat, hinayaan si Linfang na dumaan. Ang Linfang na iyon at ang Linfang na nagpakulong sa kanila noon ay dalawang magkaibang tao. Magsanay ng cultivation at baka paalisin kita, ngunit kung makapasok ka sa layer ng Zunqi. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin, ngunit wala silang pagpipilian, ano pa ang magagawa na. Nagpatuloy si Linfang sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Linfang sa kabilang panig, kung saan ang mga gininto ang silid ay nasa kaliwa at kanan niya. Mahigpit na sarado ang kanilang mga tarangkahan. Nasa harap niya ang gitnang bulwagan, iyon ang bulwagan kung saan naiwan ang pisikal na katawan ng Jade Emperor. Alam ng Jade Emperor na nasaktan niya ang demonyong emperador at mamamatay siya balang araw. Sa makatuwid, tinatakan niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa maliit na mundo, upang walang makakita sa kanila. Ngunit, ang demonyong emperador ay nagukit ng mga bagay sa palasyo ng Jade Emperor, kaya ang Jade Emperor ay hindi kailanman mapapahinga sa kapayapaan. Huminto si Linfang at tumingin sa paligid. Naglabas siya ng ilang sword chi at pinalibutan siya ng liwanag.
Sirain. Sigaw ni Linfang, tumalon pa sulong. Lumitaw ang mga ingay at isang malaking gate sa palasyo ang nabasag. Ang isang ordinaryong Zun cultivator ay dapat na makaserious sa gate na iyon. Parang sinadya iyon ng Jade Emperor, kaso hindi ito mabubuksan ng kanyang mga inapo. Isip ni Linfang. Pagkatapos niyang isipin iyon ay pumasok siya sa silid na iyon. Isa itong silid na maraming libro. Pumunta siya sa ilang bookshelves at tumingin sa mga libro. Iyon ay mga kasanayan at pamamaraan, mga spelling para sa lahat ng uri ng mga cultivator. Ang mga spell na iyon ay magiging maganda para sa sinumang cultivator na nakalusot sa layer ng Tianqi, ngunit hindi para sa mga cultivator ng Zun. Ang Jade Emperor ay nag-iwan ng isang mahusay na pamana para sa kanyang mga inapo. Naisip ni Linfang na nakangiti. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa susunod na gate, naglabas ng sword chi at madaling nabasag. Ang silid na iyon ay puno ng mga armas, ngunit hindi sila makapangyarihan, mga armas lamang sa antas ng tiyan. Umalis si Linfang sa silid na iyon at pumunta sa isa pa. Habang papasok siya, mas mahirap sirain ang mga pintuan, at mas maganda ang mga bagay sa loob. Sa susunod na silid, nakakita siya ng mga intent crystals, sa susunod ay nakakita siya ng mga abstruse na kristal, sa susunod ay mga abstruse na tableta, na kinuha niya. Pagkatapos ay mga banal na armas, pagkatapos ay mas mahusay na mga kasanayan na angkop para sa mga cultivator ng Zun. Medyo nagulat si Linfang. Ang Jade Emperor ay maingat na nagplano ng mga bagay para sa kanyang mga inapo. Sa lahat ng mga kayamanang iyon, si Jade Heaven ay hindi magkakaroon ng problema sa pagiging pinuno ng Ganyu. Ngayong nasa akin na ang lahat ng kayamanang iyon, hindi ko na kailangang mag-alala patungkol sa Yunhai Sect. Kung maayos kong pamamahalaan ang mga bagay-bagay, ang Yunhai Sect ay madaling maghahari sa rehiyon ng Zuyu. Naisip ni Linfang na nakangiti. Sa ngayon, wala pa siyang nahanap na angkop para sa kanyang paglilinang, ngunit mayroon pa siyang 3 pinto na bubuksan. Boom! Tumunog ang mga pagsabog ng buksan ni Linfang ang una sa huling 3 pinto. Nangangailangan ng pintong iyon ng lakas ng ika-4 na layer ng Zunchi, kahit na nahirapan si Linfang na buksan ito. Mga diskarte sa Holy Marks. Pumasok si Linfang sa palasyo at tiningnan ang mga marka sa dingding. Hindi na ako makapaghintay na suriin sila. Tumiti si Linfang at lumingon sa huling gate. Walang katulad ng mga banal na sandata, ang imperial na sandata ng Jade Emperor at imperial na mga kasulatan. Iyon marahil ang mga bagay na makikita ni Linfang sa mga silid na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mabuksan ni Linfang ang mga gate kahit na sa kanyang pinakamalakas na pag-atake. Hulaan ni Linfang na ang Jade Emperor ay nagplano para sa kanyang mga inapo na maging mas malakas, hakbang-hakbang, nabuksan ang bawat pinto sa paglipas ng panahon. Dapat ko bang dalhin si Yandy at humingi ng tulong sa kanya? Isip ni Linfang. Ngunit, mabilis niyang binitawan ang ideya, nilikha ng Jade Emperor ang mundong iyon na may unti-unting pag-unlad sa isip, kaya handa si Linfang na igalang ang kagustuhan ng Jade Emperor. Maghihintay siya, magiging mas malakas at babalik pagkatapos upang buksan ang huling 2 pinto. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1303, Linfang, Demon God. Pagkaraan ng 3 araw, nakaupo si Linfang na naka-crossleg sa bulwagan ng palasyo na may ilang silhouette sa likod niya. Lahat ng mga ilusyong iyon ay kay Linfang, may kabuuang 8 ilaw. Ang kasalukuyang buhay, ang muling pagsilang, ang 3 buhay ng lahat ng mga nilalang, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Bulong ni Linfang. Sa paligid niya, isang hindi kapanipaniwalang kaluluwang si Chi ang lumitaw. Break. Sabi ni Linfang. Ang 8 ilaw sa likod niya ay unti-unting nasira, bawat ilaw ay tila nagiging 2. Biz. Pagkatapos ay nasira ang mga ilaw at nawala. Hindi ko makondens ang aking kaluluwa, hindi ko pa rin alam kung paano ko kontrolin ng maayos ang lakas ng aking kaluluwa. Sa isip ni Linfang, binuksan ang kanyang mga mata. Medyo disappointed ang itsura niya. 3 araw na niyang pinag-aaralan ang 3 buhay na mga banal na kasulatan ng walang tigil, gayunpaman, kailangan niyang umasa sa isang napakalakas na kaluluwa upang lumikha ng isang embryo ng kaluluwa, at pagkatapos ay isang embryo ng kaliwanagan, at pagkatapos ay isang makajos na embryo. Maging si Linfang na alam na kung paano magsanay ng Broken Soul Technique ay napakahirap na magpatuloy sa susunod na antas, lalo pa ang mga henyo na walang mga turo ng 3 buhay na emperador. Hindi ako nahirapang mag-aral ng kahit ano noon, kaya naisip kong madali ko itong matututunan. Naisip ni Linfang na nakangiti. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang Celestial Book Spirit. Labas. Sabi ni Linfang. Agad niyang invoke ang pang-4 na pahina na naging demonic area sa harapan niya. Dahil sa unang pagkakataon ay binalatan niya ang isang pahina, ang pangalawang pagkakataon ay mas madali. Tumalon si Linfang sa gininto ang pahina na naging malademonyong lugar. Inilabas niya ang mga sinaunang puno sa kanyang singsing at nahulog ang mga ito sa lugar ng demonyo. Ang mga puno ng body ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang hangarin ng demonyo at mayroong maraming prutas ng body upang mamites. Kinuha ni Linfang ang isa sa prutas ng body at itinapon ito sa kanyang bibig, na parang normal na prutas. Kung nakita siya ng ibang demon cultivator, nagalit siya sa basura. Ang mga prutas na iyon ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang hangarin ng demonyo ay lumipad sa buong katawan ni Linfang at ang kanyang katawan ay naging itim. Gayunpaman, hindi nilayo ni Linfang na magsanay ng paglilinang ng demonyo.
Biglang-bigla, isang dambuhalang at sinaunang puno, na marahil ay libu-libong taong gulang, ang nahulog sa isa pang sulok ng lugar ng demonyo. Parang buhay pa ang punong iyon. Nagsimulang mag-hallucinate si Linfang. Para siyang lumitaw sa ibang lugar kung saan dumampi ang maliit na simoy ng hangin sa kanyang balat at umaamoy na parang prutas at sigla. Gayunpaman, ang lahat ay biglang nagbago. Ito ay naging sobrang init at ang lahat ay nagsimulang magsunog ng masakit. Pagkatapos ng tagsibol at tag-araw, dumating ang taglagas na may isang mapanglo na enerhiya na nagwawalis sa lupain. Pagkatapos, nagsimula itong umulan ng nyebe at nagyayelo, na pumatay sa 10,000 bagay ng paglikha. 4 na panahon, 10,000 bagay ng paglikha. Ang sinaunang puno ng 4 na panahon. Isip ni Linfang. Sa maikling panahon, nakita niya ang 4 na panahon, na lahat ay tumutukoy sa paglipas ng panahon. Ito ay perpekto para sa mga banal na kasulatan na pinag-aralan ni Empress Shi, ang 10,000 Things of Creation Scriptures. Ang aking espiritu ay nagpapahintulot sa akin na pag-aralan ng lahat ng uri ng mga bagay dahil naiintindihan ko ang pinagmulan ng mga ito. Dahil doon, naiintindihan ko ang mga banal na markao kahit na gumamit ng lahat ng uri ng mahalagang kayamanan, tulad ng batong Tianzuan o ng Season 3. Si Linfang ay nag-iisip sa kanyang sarili. Inilabas ni Linfang ang lahat ng mga bagay na natagpuan niya sa silid ng kabaong ni Empress Shi, ang scroll ng larawan sa bundok at ilog, ang tansong salamin, ang kama, at iba pa. Gusto ni Linfang na makita kung magagamit niya ang kanyang espiritu upang maunawaan ang kapangyarihan sa likod ng mga bagay na iyon. Nang mailabas ni Linfang ang mga bagay na iyon, napagtanto niya na ang scroll ng larawan ng bundok at mga ilog at ang kama ay may koneksyon. Nagsimulang umagos ang mga ilog sa picture scroll, mas nagmukhang totoo ang mga bundok, parang gusto nilang lumitaw sa lugar ng demonyo. Si Empress Shi ay nasa kanyang kama at ang 10,000 bagay ng nilikha ay tila nabuhay sa kanyang paligid. Ang dalawang bagay na iyon ay magkakaugnay at parehong kapakipakinabang sa pagpapabuti ng mga kakayahan sa pag-unawa ng isang cultivator. Isip ni Linfang. Malaki ang kahalagahan ni Empress Shi sa kaalaman, kaya natural na nakatulong sa kanya ang mga bagay sa kanyang kabaong na maunawaan ang 10,000 bagay ng paglikha. Ang paghiga sa kanyang kama ay nag-activate ng picture scroll kahit na natutulog. Sa ganoong paraan, maaari siyang magsanay ng walang tigil na paglilinang. Tiningnan ni Linfang ang teapot at ang lapis. Kahit na sila ay pambihira, wala silang kinalaman sa paglilinang, at least walang nangyari nang sinubukan niyang buhayin ang mga ito. Ang bronze mirror ay nagbuga ng nakakasilaw na mga ilaw na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang chi. Naglakad si Linfang patungo sa tansong salamin at tiningnan ito. Agad na lumitaw ang isang refleksyon, ang refleksyon ni Linfang. Itinaas niya ang kamay at tinignan ang sarili. Ako ba talaga yan? Bulong ni Linfang. Ang Linfang sa salamin ay matangkad, siya ay mukhang maharlika, malakas, siya ay nakasuot ng mahabang damit. Siya ay may isang nakasisilaw na itim na espada, isang itim na helmet sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagkakalat ng isang hindi kapani-paniwalang layunin, siya ay mukhang isang Diyos ng mga demonyo. Dahan-daang naglakad pa atras si Linfang, medyo nawala ang mga ilaw at nawala siya. Ako ba iyon sa aking nakaraang buhay o ako sa hinaharap? Isip ni Linfang, naalala ang pag-uusap nila ni Yandy. Sinabi sa kanya ni Yandy na hindi siya naniniwala sa reincarnation at sumang-ayon si Linfang sa kanya, kaya maaaring ang refleksyon ay ang kanyang sarili sa hinaharap. Si Linfang ay nag-aalinlangan, ito ba ay isang simpleng pagmuni-muni? Sa madaling salita, maaari ba itong maging salamin ng kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip? Determinado at malakas. At paano ang itim na espadang iyon mula sa impyerno? Hindi ito napapailalim sa reincarnation, kinokontrol nito ang sarili nitong buhay. Bumalik. Sa isang iglap, ang mundo ng demonyo ay bumalik sa isang pahinang gininto ang kasulatan at bumalik sa kanyang makalangit na diwa ng aklat. Ang puno ng panahon, ang mga puno ng body, ang scroll ng larawan sa bundok at ilog, ang kama, ang tansong salamin, lahat ay bumalik sa loob ng kanyang espiritu. 3 araw ang lumipas at si Linfang ay hindi nag-practice ng cultivation. Ibinigay niya ang mga kayamanan na natagpuan niya sa kanyang ama, nagbigay siya ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya, mga kasanayan, mga kristal ng layunin, mga kristal na malabo, mga tabletang abstruse, kasama ang mga mapagkukunan sa maliliit na mundo. Sa dalisay na chi at iba pa, kumbinsido siya na pagkatapos ng ilang taon, magbabago ang lahat para sa kanila. Lahat ay makakalusot sa Tian Chi layer kung hindi sila magkakaroon ng anumang mental hiccups. Sa araw na iyon, kalmado si Zuyu, kahit na ang mga tao mula sa ibang mga bansa sa rehiyon ng Zuyu ay pumunta sa Zuyu. Hindi bababa sa lahat ng malalakas na cultivator mula sa lalawigan ng Bawang ay umalis na. Ang pinakamalakas na cultivator ngayon ay mga mababang antas na cultivator ng Zun. Sa mga kayamanang iniwan ni Linfang sa Zuyu at sa mga deployment spell na ginawa ni Yandy, walang anumang alalahanin sa kaligtasan. Hanggat hindi nagpapakita ang mga emperador at cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, iyon ay. Sa araw na iyon, hawak ni Xinye at Liu Fei ang mga kamay ni Linfang at naglalakad sa tabi niya. Napakaromantikong eksena noon. Linfang, ikaw at si Liu Fei ay hindi pa. Bulong ni Xinye. Napangiti si Linfang at ibinaba ni Liu Fei ang kanyang ulo. Tumingon si Linfang at tumingin kay Liu Fei. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at pabirong sinabi.
Sister, kung ako ay sumuway, hindi mo ba ako papatayin gamit ang iyong busog at palaso? Petty, sabi ni Liu Fei na sumulyap kay Lin Fang at ipinikit ang kanyang mga mata. Muli niyang ibinalita ang nakaraan. Kung hindi, maaari kitang patayin sa lugar. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Namula ang mukha ni Liu Fei at lalo pang tumawa si Lin Fang. Sa totoo lang, noong nakaraang gabi, pumunta si Lin Fang sa silid ni Liu Fei, ngunit natutulog na siya kaya hindi na niya ito inistorbo. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Ziaya. Tumalon siya sa likod ni Lin Fang. Brother, ayaw kong umalis ka. Kapag ako ang naging pinakamalakas na cultivator sa buong Bahwang, isasama ko kayong lahat at pupuntahan natin ang iyong lolo. Sabi ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1304, mga pamilyar na mukha, mga dating kaibigan. Naaalala pa rin ni Lin Fang noong si Mr. Xiao ay naghatid ng mga alaala sa kanya at nawala dahil ayaw niyang isama si Xiao Ya sa banal na lungsod. Hindi kailanman naging masaya si Lin Fang na iwan ang kanyang mga kaibigan at pamilya, ngunit kailangan niyang lumakad sa sarili niyang landas. Nagpapasalamat siya sa dalawang tao lalo na sa kanyang pinakabagong mga kayamanan. Si Yandy at ang matandang lalaki mula sa Swordgrave sa Janj. Kung wala ang espada ni Emperor Wu Tianjian at kung wala ang tulong ni Yandy, hindi siya kailanman makakamit ng napakaraming magagandang bagay. Sa kalangitan sa itaas ng Zuyu, sina Lin Fang at Yandy ay nakasakay sa isang malaking sumisipol na espada. Bumalik si Yandy sa Qiyongqi at ngayon, aalis na sila sa Zhu. Lin Fang ang malalakas na cultivator mula sa Janj sa lalawigan ng Bahwang. At pinananatili niya ang dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Janj sa dalawang maliliit na mundo upang magsanay ng paglilinang. Ang dalawang iyon mula sa Janj ay labis na nasasabik na malaman na si Lin Fang, ang kanilang young master, ay nasakop na ang dalawang maliliit na mundo. Saan tayo pupunta? Tanong ni Yandy kay Lin Fang. Tila hindi sila patungo sa lalawigan ng Bahwang. Pupunta tayo sa Dragon Mountain, may gagawin ako doon. Sabi ni Lin Fang. Nagpadala na siya ng mga tao doon para imbestigahan ang kinaroroonan ni Yun Fei Yang dahil wala siyang narinig na balita mula sa kanya. Sinabi sa kanya ni Qing Mengzin na ang tangklan sa Dragon Mountain ay medyo nabalisa noong mga araw na iyon. Siguro, may kinalaman ito kay Ang Yuyo, kaya kailangan niyang pumunta at siguraduhin. Ikaw ay nasa mode para sa ilang kasiyahan, bata. Sabi ni Yandy, nakahiga sa malaking espada. Parang lalo siyang tumataba. Wala na siyang chi ng isang mabangis na sinaunang hayop. Hindi siya pinansin ni Lin Fang. Si Zuyu ay hindi malayo sa Dragon Mountain, kaya hindi nagtagal ang kanilang paglilibot. Yandy, bumaba na tayo at uminom na tayo. Sabi ni Lin Fang. Nawala ang kanyang espada at bumagsak sila sa lupa. May isang palasyo na medyo malayo, ito ay isang bar at restaurant. Ang clan restaurant at bar ng Tang. Naalala pa ni Lin Fang ang una niyang nakilala doon si Yuyu. Dinala siya ni Lan Zhao doon, pagkatapos ay medyo lumaban siya at syempre, nakainom siya ng maraming masarap na alak. Hindi alam ni Lin Fang kung nasaan ang Tang clan, ngunit sa kanila ang lugar na iyon at kailangan niyang magsimula sa isang lugar. Tara na, pumasok sina Lin Fang at Yandy sa restaurant. Ito ay umamoy tulad ng masarap na alak at nagtataglay ng isang tiyak na mas matandang alindog. Kahit medyo luma na ang lugar na ito, mukhang maganda naman. Sabi ni Yandy, lahat ng tao sa restaurant ay lumingon at tumingin sa kanila. Isang tao at isang hayop. Anong hayop, ngunit hindi siya mukhang malakas. Isa ba siyang TN level beast? At paano naman ang binatang iyon sa puting damit? Napakabata pa niya at nakalusot na sa TNG layer. Akala ng maraming tao, namangha. Ang lalaking iyon ay malamang na mas malakas kaysa sa tatlong pinakamalakas sa kanilang nakababatang henerasyon. Gaano siya kalakas kumpara kay Qing Mengzin? Bulong ng isang tao. Ilang taon bago nito, niranggo si Qing Mengzin sa tatlong pinakamahuhusay na nakababatang cultivator ng Dragon Mountain. Ang unang dalawa ay sina Jun Moshi at Tang Yuyo, ngunit ang dalawang iyon ay hindi na tumutuloy sa Dragon Mountain. Hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Qing Mengzin, higit sa lahat, dapat ay kasing lakas siya ni Tang Yi. Sabi ng iba. Ngunit, hindi sila pinansin ni Lin Fang at Yandy at umakyat sa hagdan. Walang pumihil sa kanila na umakyat dahil kahit na nakikita ng mga gwardya ang antas ng cultivation ng mga tao, hindi nila makita ang kay Lin Fang. Umakyat si Lin Fang at nakarating sa ikawalong palapag, kung saan may ilang mesa. Dahan-daang naglakad si Lin Fang patungo sa isang mesa kasama ang isang taong nakilala niya. Asar. Sabi ng isang boses. Ang taong iyon ay mukhang hindi gaanong gusto ang mga tao. May dumating nang marinig ang sigaw. Sino ang lalaking iyon? Nakapagtataka, naglakas loob siyang saktan si Lan Zhao, ang kapwa-disipulo ni Qing Mengzin. Matagal na tayong hindi nagkikita, ayaw mo na ba sa akin? Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Biglang natakot si Lan Zhao. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon at nakita ang isang makisig na binata na nakaputing damit. Hindi siya mukhang impulsive gaya ng dati, bagkus, kalmado. Napaawang ang bibig niya, namula pa siya. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi lumabas ang salita. Wala akong clear cheese stones, kaya gusto mo bang imbitahan akong uminom? Nakangiting sabi ni Lin Fang upo. Tumiti din si Lan Zhao at naglagay ng ilang purong chi na bato sa mga butas sa mesa. Biglang may lumabas na alak sa mesa. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang baso at tinapik ang baso ni Lan Zhao na nagsasabing.
Pamayat ka ng husto at hindi ka pa lumalakas, ano ang nangyayari sa iyo? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Natatawang sabi ni Lan Zhao. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang baso tulad ni Lin Fang. Gaano kaaya-aya? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Matagal na siyang hindi umiinom ng alak ng tangklan. Emperor, halika, uminom ka. Sabi ni Lin Fang na nagbibigay ng bote kay Yandy. Itinaas ni Yandy ang kanyang ulo at sinipsip ang lahat ng alkohol sa bote sa isang higop. Dude, asar ka, sabi ni Lin Fang. Gusto lang niyang ibahagi ang bote, hindi ibigay ang buong bagay sa kanya. Lagi akong umiinom ng ganyan. Sabi ni Yandy, pagkatapos ay pumunta siya sa mesa at nagluwa ng apoy. Bigyan mo pa ako ng alak. Ha? Hindi nakaimik si Lin Fang, mukhang mahilig uminom si Yandy. Tumingin si Lan Zhao kay Yandy at ngumiti kay Lin Fang. Kumusta ka nitong mga taon? Hindi ba ako maganda? Sabi ni Lin Fang, nakangiti at itinaas ang isa pang bote. Pagkatapos, nagpatuloy silang inom. Dapat umakyat tayo sa taas, parang naubusan na tayo ng bote na maiinom dito. Ayokong maghintay ng maraming bote na dumating. Sabi ni Lin Fang na nagkibit balikat. Hindi nakaimik si Lan Zhao at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa, inalala ang mga magagandang nakaraan. Mahilig magkusa ang lalaking iyon. Tara na, sabi ni Lin Fang, tumayo. Gusto niyang pumunta sa pinakataas na palapag. Katulad noong nakaraan, isang matandang lalaki ang nakatayo roon at nagsabi. Excuse me, Your Excellency, hindi ka pa makakaakyat. Paumanhin, aakyat talaga ako. Nakangiting sabi ni Lin Fang bago siya nagpatuloy sa pag-akyat. Nagalit ang gwardya at pinakawalan si Chi kay Lin Fang. Nararamdaman niya na hindi magiging madaling pakitunguhan si Lin Fang. Hayaan mo silang umakyat, sabi ng isang boses. Nagulat ang matanda at tumango. Roger, Miss. Pagkatapos, pinadaan sila ng tanda. Tulad ng dati, medyo marami na ang tao sa taas. May mali ba, kamahalan? Tanong ng isang tao. Tumingin si Lin Fang sa magandang babae at sinabi. Ikaw. Nang makita ang maganda ngunit mapusok na babae. Hindi niya maiwasang maalala si Tang Yuyu. Iyong kamahalan. Sabi ni Tang Yi nang makita niyang nakatitig si Lin Fang sa kanya. Tigilan mo na ang pagtingin sa kanya. Malamig na sabi ng isang binata habang tumatayo. Hindi siya pinansin ni Lin Fang at ngumiti kay Tang Yi. Ano ang pangalan mo? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1305, mga magkakaugnay na halaman. Lahat ng nasa mesa ay nagulat. Nakakagulat, ang lalaking iyon ay nanliligaw kay Tang Yi. Panay ang titig nito sa kanya at naglakas loob pa itong tanungin ang pangalan nito. Gaano kabastusan? Isa siya sa tatlong pinakamalakas na batang cultivator ng Dragon Mountain at marami siyang manliligaw. Bulag ka ba? Sino ka para tanungin ang pangalan ni Miss Tang? Isang dambuhalang kamay ang bumagsak sa katawan ni Lin Fang at lumitaw ang mga basag na tunog. Lumingon si Lin Fang at tumingin sa tao. Madilim ang mga mata ni Lin Fang at lumabas sa kanila ang malademonyong layunin. Napakalamig ng yelo. Biglang sumakit ang mga mata ng taong iyon at parang natulala. Asar, sabi ni Lin Fang sa malumanay na boses. Kahit malumanay niyang sinabi ay parang tinamaan siya ng kahoy sa ulo ng binata. Nanginginig ang kanyang kaluluwa at agad siyang bumagsak sa kanyang ilalim na halos hindi na makahinga. Phew. Ang tibok ng puso niya, hindi siya makatiis kahit isang sulyap. Sino ka? Tanong ng taong iyon. Hindi niya alam kung sino si Lin Fang, ngunit tila hindi gumagamit ng kasanayan si Lin Fang para itago ang kanyang cultivation level at hindi pa rin nila siya nakikita. Si Tang Yi, ang mga taong dumating sa ikasyam na antas ay lahat ay malalakas, ang taong iyon ay isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng imperyo. Siya ay halos kasing lakas niya at nakakapagtaka, hindi siya makatiis ng isang sulyap mula kay Lin Fang. Ibig kong sabihin wala kang nasaktan. Kung hindi ako nagkakamali, you must be Yuyu's little sister. Hindi isinasa puso ni Lin Fang ang mangyari. Nagkita si Tang Yuyu at Lin Fang dahil sa great competition ni Zuyu, kaya hindi niya kilala ang ibang tao mula sa Tang Clan. Sila ay isang malaking angkan sa kabiserang lungsod ng Dragon Mountain, ngunit dahil magkamukha si Tang Yi at Tang Yuyu, nahulaan niya na siya ay nakababatang kapatid na babae ni Tang Yuyu. Si Tang Yi ay mukhang nagulat at nakasimangot. Tama si Lin Fang, siya ay nakababatang kapatid na babae ni Tang Yuyu. Si Tang Yuyu ang panganay at mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae, si Yi, at isang nakababatang kapatid na lalaki. Tang Rui, kilala mo ba ang kapatid ko? Tanong ni Tang Yi. Oo, sabi ni Lin Fang na nakangiti at tumatango. Pagkatapos ay tinanong niya, nakabalik na ba ang iyong kapatid na babae? Tumingon si Tang Yi kay Lin Fang at nagtanong. Sino ka? Ang pangalan ko ay Lin Fang. Lin Fang. Si Tang Yi ay namangha. Lin Fang. Sumimangot ang mga tao, alam din nila ang pangalan na iyon. Lin Fang mula sa great competition ng Zuyu. Akala ng maraming tao, naalala nila sa wakas. Nauna na siya sa pwesto, kaya nakakaintindi na napakalakas niya. Ikaw ba talaga si Lin Fang? Tanong ni Tang Yi. Tumawa si Lin Fang at pinaikli ang kanyang makajos na kamalayan, nagpapadala ng ilang alaala kay Tang Yi. Siniyasat ni Tang Yi ang mga alaala at hindi na siya mukhang natakot. Tumiti lang siya sa matangkad na paraan at sinabing, ihahatid kita sa clan. Sige. Sabi ni Lin Fang na may pag-aalinlangan, ngunit tumango. Pagkatapos, lumabas na sila ng restaurant.
Si Tang Yi ay nanatiling tahimik at si Lin Fang ay sumunod sa kanya ng tahimik. Dahil dinala siya nito sa clan, ibig sabihin ay may dahilan siya. Ang Tang clan ay hindi kalayuan sa kanilang restaurant. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang malaking patio at maraming tao ang nagulat nang makita ang mga estranghero. Tang Yi, sino yun? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki. Tito Lin, kaibigan ko sila. Sagot ni Tang Yi. Walang imak ang nasa katanghaliang gulang, ngunit maraming tao ang mabilis na nakarating sa looban. Sister, sino siya? Tanong ng isang binata na nasa 18 taong gulang at mukhang malungkot. Tang Rui, pumunta ka at hanapin ang ating ama. Sabi ni Tang Yi, kung gusto mong makita ang tatay natin, dapat kausapin mo muna ako. Sabi ni Tang Rui na nakatingin kay Lin Fang. Tumakbo siya patungo kay Lin Fang nang mabilis hanggat kaya niya. Nakapasok na siya sa ikalimang Zuan-Chi layer, na sa Dragon Mountain, ay hindi masyadong masama para sa isang binata. Hand strike. Galit na sigaw ni Tang Rui. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Sabi ni Tang Yi, ngunit wala siyang ginawa para pigilan siya. Walang pakialam si Lin Fang, dahil tinatawag ni Tang Rui na kapatid si Tang Yi, ibig sabihin ay kapatid siya ni Tang Yuyu. Biz. Inabot ng kamay si Lin Fang, ngunit hindi siya hinawakan. Kung gusto mong manatili sa aking kapatid na babae, dapat kang humingi ng pahintulot sa akin. Galit na sigaw ni Tang Rui. Naging dalawang anino siya at tumakbo patungo kay Lin Fang. Tang Rui, tumigil ka. Sigaw ni Tang Yi. Gayunpaman, bahagyang gumalaw si Lin Fang. Libong anino. Galit na sigaw ni Tang Rui. Siya ay naging 1,000 wind clone, na sabay-sabay na itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Fang. Kahit anong gawin ni Tang Rui, hindi niya maabot si Lin Fang. Tang Rui, tama na. Sigaw ng isang mapusok na boses. Agad na huminto si Tang Rui at galit na tumingin kay Lin Fang. Tiyuhin. Sabi ni Lin Fang na nakayuko sa harap ng medyo may edad na lalaki. Dad, gusto ko pa ring subukan. Sabi ni Tang Rui nang makita niya ang ginagawa ni Lin Fang. Malamang gusto niyang hingin ang kamay ni Tang Yi. Malamig na sinabi ng ama ni Tang Rui. Ako ang susubukan. Pagkatapos ay kamandat ang silweta ng lalaki habang inihagis ang sarili kay Lin Fang. Isang napakaraming wind clone ang lumalapit na kay Lin Fang. Boom, boom, boom. Binomba ng napakaraming kamao ang katawan ni Lin Fang, gayunpaman, mukhang kalmado pa rin siya, na parang walang nangyari. Sirain. Sigaw ng lalaki. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay pumutok pa at ang patio ay yumanig, ngunit si Lin Fang ay hindi man lang sumimangot. Si Tang Rui ay namangha, ang mga pag-atake ng kanyang ama ay hindi makakaapekto kay Lin Fang. Gaano nakakatakot. Nang makita ng ama na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakakaapekto kay Lin Fang, bamantong hininga siya at sinabing, bakit hindi ka umaatake? Hindi ko gustong makipag-away sa iyo, tiyo. Sabi ni Lin Fang na nakangiti ng pilit. Paano niya lalabanan ang ama ni Tang Yuyu? Nagilty ka ba kay Tang Yuyu? Tanong ni Mr. Tang. Phew. Hindi niya mapigil ang mapangiti nang marinig niya si Mr. Tang. Tiyak na may ilang balita ang Tang clan tungkol kay Tang Yuyu, kaya nagtanong siya, kamusta ka? Ano ang nangyayari? Biglang nabalisa si Tang Rui. Tumingin siya kay Tang Yi at sinabi ni Tang Yi. Siya si Lin Fang. Lin Fang. Bulong ni Tang Rui, mukhang galit pa rin siya. Ang unang nag-rank sa Great Competition ng Zuyu. Ang nakatalo kay Diling, Duan Wudao at sa iba pang malalakas na nakababatang cultivator mula sa nakalipas na mga taon. Masyado kang walang alam, sabi ni Tang Yi. Pagkatapos, umalis ang kanyang ama at sinabing, sumama ka sa akin. Sinundan siya ni Lin Fang kasama si Tang Yi sa likod. Dumating sila sa isang patio kung saan tila nakatira ang isang batang babae. Doon siya nakatira. Tumanggo si Lin Fang at tumingin sa paligid. May mga puno, isang masarap na amoy, sa pangkalahatan ito ay isang magandang lugar. Ang mga buto ay itinanam kamakailan. Bulong ni Lin Fang. Naglakad si Mr. Tang patungo kay Lin Fang, tiningnan ang mga buto at sinabi. Sa katunayan, magkakaugnay din ang mga ito. Ito ay itinanam niya noon at sinabi na kung ikaw ay dumating, dapat kong ipakita ang mga ito sa iyo. Ikaw ang nagtanim sa kanila. Kumikislap ang mga mata ni Lin Fang. Ikaw ay buhay at ang mga halaman na iyon ay magkakaugnay sa kanya, na nangangahulugang hindi sila maaring paghiwalayin. Hindi alam ni Lin Fang kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw ay palagi kasama siya, kahit na siya ay naging isang demonyo ay nagsapalaran siyang manatili sa kanya, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang kanyang nararamdaman. Ngayon, iniwan niya ang mga halamang ito at isang mensahe para kay Lin Fang.